tayong pupuntahan at sasalubungin na bisita guys, kasama sa fishing adventure. Grabe to. So ipapakita ko sa inyo guys, tabay lang. Medyo busy lang kasi kami, ang daming karga na nilagay namin sa bangka. Kasi minsan na lang makabiyahe dito. Ayun sila, sa may dulo ng pier. So makikita na natin sila ng personal. Excited din ako guys. Kasi tatlo lang ang pinapalo ko na adventure vlogger, travel vlogger. Si J.O. Ong, si Becoming Filipino, at saka ito. Yes brother, dream come true. Nice meeting you. Master Bean. Kaya siya yung kinonta ko kasi siya yung master dito. Siya yung magiging tour guide natin. Siya yung mapapagtanungan natin tungkol din sa lugar na pupuntahan natin ngayong araw. Welcome sa FTV. So, bibigyan natin sila ng magandang adventure, magagandang mga tanawin, magagandang experience sa Camiguin, sa May Pananbay, at saka of course sa pagpunta natin sa Diligas. Successful na dito na yung mga bisita natin. Pabalik na tayo ng Camiguin Island. Ayan kay Idol Rep. Welcome sa natin behind the scene vlog ng Sep TV. Kasama nyo yung misis niya guys. So kita-kits sa Camiguin. Medyo malayo-layo pa ito mga kadog. Marami pang documentary na mangyayari dyan sa gitna. At hopefully mapayapa yung pagpunta natin, pagbalik natin sa Camiguin. Well, I scratched in the dirt for a while. I gained all that I knew for a price. In the end, what I found was nowhere near as nice. No matter the rain, no matter the storm, I'm coming home. Welcome back. So nasa Camiguin na tayo guys. Hinihintay lang natin yung mga bisita natin. Silong muna tayo dito sa may yan oh. Silong ng coconut nyog. Nandito na sila. Ayan na sila oh. Sef TV is in the house guys. Bayuhan ng palay. Ayan guys. Sige. So guys, magkakaiba kami ng estilo ng paggawa ng content. Tayo pinili natin sa fishing. Sila naman mga travel vloggers talaga. So parang behind the scene itong makikita nyo sa akin, unfiltered na Sef TV. Ayan guys, so sa mga followers ni Sef TV, ganito siya ganito yung mga ginagawa nila ko. At marami tayong paglalagyan sa kanila guys. Ipapasyal natin, susulitin natin, tuturuan natin mag-fishing sa Diligas at saka sa mga GT spot natin bukas. Makikita natin na dito binubuga yung mga binabayo sa TV yan. Ayan guys, pumunta kami dito sa school. Ito yung dito kami nag-aaral noon, Morol Elementary School. Dadalhin natin sila sa mga spot dito guys, na kung saan medyo maliblib na lugar. Gusto nilang makita yung mga lifestyle, yung kultura, yung lugar, lahat na doon na gusto nilang makita. Ipakita natin sa kanila. Yun, dalawang bato na yun na nasa gitna ng dagat. Dadaanan niya natin bukas kasama sila. So excited ako guys kasi gusto kong maranasan nila yung nararanasan natin. Nasaya tuwing nag-fishing tayo. Pero ayun na nga, sabi ko nga, hindi yan yung content niya guys. Magkakaiba rin kami. Kung sila more on editing, tayo very raw. Kung ano na, yun na yun. Yun yung spot natin ng Trevally guys. So ilagay natin dito sa napakagandang tanawin guys, na kung saan nagkakamping-camping tayo sa part na yun.
Ayun guys, narating na natin tong last na destination natin na beach na pagpasyalan ng ating bisita. Unfortunately, maraming talahib na napadpad yung seaweeds kasi lumakas yung alon. So pinaghuhugot lahat ng mga seaweeds. So dito rin tayo nakakakuha ng coconut crab. Dito tayo nang huhuli. Look at this view. Ilog na natuyo na ngayon. Dahil nga sa yung tubig, nagagabit kami dito. Kung punta nila. Yan guys. So, kaya natin gawin yan. Editing pa lang, paltos na tayo. Marami talagang magagandang lugar dito sa amin, mga katuks, dito sa Camiguin. Pero para sa amin kasi normal na to. Simula pa ng bata kami, nakikita na namin to. So pag turista or baguhan sa lugar na to guys, talagang mamamangha. So hopefully makapunta rin kayo. Hindi lang sila sa FTV. Kinalulugod ko na imbitihan kayong lahat kung available kayo na pasyalan ang Camiguin Island guys. Lalo na yung Didikas at saka Limayag na spot. Ayan guys, pabalik na tayo ng Panan Bay ulit. Anong experience mo sa unang araw so far? Nakapagod pero sulit. Wala pang fishing yun ah. Wala pang fishing. Bukas matatry mo mag-fishing. Walk mo pa lang yun. Ayan guys, dito natin pinatuloy sila Idol Chef. Ganda yung pahingaan nila. Oh. Sa inyo tong private beach. Solong-solo nyo. Para kami nasa Oh, see? Iwan na natin sila Idol Chef dito sa kanilang cottage. So kita-kits bukas para sa dayo natin sa Didikas. At pray tayo na successful ang lakad na to. Panoorin nyo yung kwento ng vlog na to guys, na makita natin yung magandang footage, ma-document ng maayos tong pagpunta natin sa Didikas sa channel ni Sir Chef TV. Yan, panoorin nyo, abangan nyo siya. Kasi siya yung ating stuntman doon. Mula sa taas, pagulong pa baba. Pagulong pa baba. Hindi, siya yung mag-lead sa atin, yung mag-guide sa atin. Sana, wala rin. Alright guys, good morning. Kasama na natin yung mga bisita natin at ito na yung araw na dadayuhin na natin ang Didikas. Ayan. So papansin natin, bawat galaw talaga guys, grabe yung sa video. Grabe yung passion nila. So very passionate. Kahit kon lang pagsakay sa bangka, nakukunan yan. Tayo minsan pag may thrill lang yung pagsakay at saka pagbaba sa bangka, doon na natin binibidyohan. Pero sabi ko nga guys, behind the scene to, makikita nyo kung ano yung production na nangyayari sa filming, sa pagko-content. So ito rin yung sasakyan natin kahapon nung nilagay natin sila dito sa Camiguin. At ito rin yung sasakyan natin para sa pagpunta ng Didikas, double engine. Medyo may kahirapan nga lang na maniobrahin to kung makasalamuno tayo ng malakas na alon, pero kaya yan kasi expert naman tong mga bangkero natin. Kasama pa rin natin si Kuya Orly, of course yan, si Bro Jake, at saka si Master Vlog. Si Master Vlog guys, tama natin. So, diretso tayo sir ngayon ng Didikas. Didikas muna, din saka tayo pupunta sa Limayag. So, ano yung kondisyon ngayon ng dagat papunta doon? So far sa windy kanina napakaganda. Medyo banayad yung sinasabi doon, pero hindi natin kasi matukoy, lalo na sa mga ganitong panahon pa rin, ganitong buwan ay may mga malalakas pa rin na alon diyan. Ang alon dito sa norte is live, may buhay talaga. So anytime gagalaw yan. Kasama po pala natin ngayon sila sir, Master Vin TV at sila Master Vlog. Master Vlog. Ayan, sila po yung mga eksperto, isa sa mga eksperto pagdating sa pangingisda dito. At yung expertise nila
isineshare nila sa social media. Kaya gumawa sila ng mga social media page, yung mga may YouTube channel sila, doon nila ina-upload yung mga experience nila ng panguhuli ng isda dito sa Camiguin Island. So ano yung dapat nating bantayan doon? Yung agos, yung alon o yung hangin? Ganyan. Halos magkakakuan mga yan, magkakasama kasi yan. Pag mahangin, expect mo talaga na may agos. Pag nag-contradict sila sa alon yan, hangin at agos, malalakas talaga yan. So, ayaw ko maging informal sa... Thank you. Guys, punta na. This is it. At pinagdasal natin na sana mapayapa yung travel natin ngayon. Although medyo blur yung kapaligiran. Ano ba to? Mist. Medyo mahamog. Ayan. Hindi na makikita yung Santa Ana pa. Still, nakikita pa rin natin ang Limayag at Didikas na pupuntahan natin. So, let's go guys. Official way. Woo! Kaya natin, sir. Kaya nyo bang langoyin dito, sir? Hindi pwede sir. Hindi pwede po. Kasi makakot ng tubig. Marami din pating dito. Maraan pati. Harap ng gwardiyan mo yung sa part na yan. Tapos dito ako sa kabila. Sige. Para hindi magganon yung bangka oh. Bago itigil na. Mamaya gagalaw tong agos niya eh. Dumalak sa mga Hindi pwede. Pating dito, brods. Dito? Oh, pag nag-aabulan sila, napapadpad yung pating dyan sa buhanginan eh. Oo, totoo. May nadadaing na pating. Yung kumakain ng tao? Oo, idol. Marami nang namatay dito na mangingisda. First time. Yes. Okay. Thank you, Lord. I-guide mo, brods. Welcome sa Didikas. Grabe. Sa wakas, touchdown, Didikas. Ayan guys, successful. Nadala na natin si Seth TV at ang kanyang misis dito sa Didikas. Welcome sa Didikas ha. So hopefully dito yung last na pagpunta nyo dito. May mga i-explore pa tayo. Yun. May mga mission tayo dyan sa taas na kailangan i-accomplish soon pagbalik nyo. Kasama natin yung mga expert. Kasi marami akong gusto tanong tungkol sa bulkan. Grabe, mainit pala dito. Mainit. Naramdaman mo na yung singaw ng... Agad yung singaw. Wala siya talagang exhaust pero makikita natin sa taas. Buhay yung bulkan eh. Ayun guys, para mas maliwanagan tayo kung anong nandyan sa loob niya, sa crater niya. Kahit nakita na natin yan, hindi pa rin natin natatanaw yung dulo sa kabila. So papali pa rin natin yung agila ni Sir Seth at makikita natin. Let's go! Woo! Over the clouds, across the ocean, I was trying to hide from my emotions, but now they're here to confront. Breathing in my Dali, hookset. Uy, natanggal. Balo guys, andito yung mga balo niya. Fish away, don't fish away, man. Dali, huli. Uy, matanggal boy.
makatanggal. Huwag niyo akong ipaiyagagi. Isa pa. Don't fish away. Dali. Dali, ano to? Balo. Sabayan natin. Oh, ay hindi. Lapis guys. Queenfish. Huli. Queenfish. Ayan guys, unang isda. Sa wakas may napakagat. Ha? Parang di, lapis. Queenfish to. Pwede na to. Pwede na yan. Sige pa, baka may kasama. Sana balo naman. Medyo maliit lang po siya kung titingnan sa mapa, pero pag andito na kayo sa personal, talaga namang malulula kayo sa laki etong parting to ng bulkan. Sir, parang umuusok na dun ah. Yes po. Pag sa part kasi na yan sir, pag ganitong oras mainit, talagang makikita natin ang usok. Gaya ng pagpunta natin ng isang araw, nakita natin siya na umuusok. May mga time talaga na makikita natin siya at unpredictable yung pag-usok niya kasi may mga time din na talaga kahit inaabangan natin hindi lumalabas yung usok. Ewan ko na lang sa temperature siguro ng lupa dyan sa kanya, sa gilid niya. Ito, mag-alas 11 pa lang ng umaga, pero yun, ramdam na natin dito yung parang alas 3 na ng hapon na init. Ganun kainit dito banda sa parting to ng Didikas. Ayun guys, kasalukuyan kami nagsushooting dito. Konti-konti lang na time na pupunta tayo mag-fishing kasi may mga katanungan na gustong malaman si Sir Sef TV at hindi natin pwedeng iwan kasi may mga gusto pa siyang malaman, yung mga experiences namin dito sa Bulkan. Napakaganda nitong guys, content na gagawin niya. Ayan sila. Sino ba naman kasi hindi mabibighani sa ganda ng Bulkan? Pero although nakakatakot talaga, yun yung kinakatakot ko din, walang exhaust. Hindi ko alam kung saan lumalabas yung init nito. So may tendency talaga na bigla na lang sasabog to guys. So hopefully wag naman sana na nandito tayo, no? Kasi wala talaga tayo kawala sa akin. Mas gugustuhin ko ba mag-stay doon sa may GT spot kaysa mag-stay sana dito sa Bulkan. Ayan, predictable to mga katos. Sleeping volcano. Ang parang kinakaginhawa ko lang din na makita dito mga katos, itong mga grass nya. So tumutubo na yung grass, ibig sabihin may nagpapakul na sa kanya. So hindi na siya masyadong mainit. Pero maswerte tayo ngayon, wala masyadong araw. Kung katirikan to ng araw guys, kawawa tayo dito. So wala tayong inumin na extra na dinala. Tapos mahi-heat stroke talaga tayo. So panoorin nyo yung interview ko sa channel ni Sef guys. Parang natakot natin sila, gusto na nilang umuwi. Kung ano-ano kasi nasabi ko dun sa interview. Pero totoo naman mga kaibigan, inikot ko to, inikot namin nila kuya to, inakyat namin. Tapos kwento natin na na-witness natin yung pag-usok-usok niya at saka yung pag-landslide niya. Which is totoo naman talaga mga kaibigan. Pero parang kinabahan sila doon. So kung pupunta man tayo dito soon, kung sino man ang makasama sa inyo,
saglitan lang din tayo para sa ganun panatag pa rin tayo, no? Talagang malakas lang kasi yung loob ko minsan eh. Bahala na. Ganun tayo ka-risky sa mga adventure natin, mga kaibigan. Pero ngayon, sa tingin ko safe naman tayo. At of course, pag lumilindol-lindol, yun yung mga kinatakatakot natin. Huwag tayong pumunta dito pag ganun. May mga tendency na matrigger kasi to pag lumilindol. O kaya kumikidlat, yung masama ng panahon. Pero ngayon, kalmado naman. Hindi masyadong mainit. Ayan, tingnan nyo guys, oh. Wala rin yung malakas na agos dito sa gitna. Pero may nagbabadyang ulan dyan sa part na yan. So hopefully hindi niya bitawan yan dito sa atin para hindi tayo magkalagnat-lagnat, no? Ayun guys, hindi na tayo makapagtagal dito. Andito na yung bagkero natin. May nahuli si Brad Jake naman dito, is dalawa na maliliit. Tapos yung nahuli ko na malaki-laki konti. Pwede na yan. So ipak na natin tong gamit. Tapos dalhin na natin dun. Transfer tayo sa Limaya guys. Yun nga, unti-unti umaangat sa dagat. Sa ilalim dapat ng tubig. Yun no? Yan na. Ipapakita ng ilas na yung dito. Yan. Medyo malayo na po yung distansya natin mula din sa nagpapagsakang bato. Pero hanggang dito, rinig po natin yung tunog ng mga nag-uutugang bato. Yan no? So makikita po natin yung malaking bato na yan. Kahit na ganun po sa kalaki, tingnan nyo naman, nahahati. Dahil sa mga dumagan sa kanyang bato. Grabe. So, hindi ko maintindihan dito kung yung usok galing ba sa alikabok o galing sa singaw ng init nandito sa ilalim ng lupa. Ayan guys, pabalik na kami sa bangka. At sa tingin mo, Sir Seth, successful naman yung naging lakad natin? Successful kasi yung matatawag nating success, yung makauwi tayo ng ligtas. Yan. Kasi yun nga, base dun sa mga kinikwento mo kahapon, talagang nakita ko dito yung current tsaka yung Ayun na naman, nagpapakitang gilas tong bulkan guys habang paalis na kasana kami papuntang Limayag. Pero masaya ako at andito na sila, Sir Sep. Naramdaman nila yung kaba ko nung unang-una na pag-apak ko din sa Titigas volcano. Tara bali guys, GT. Pinatulong ko master. Mag-cheer ka lang, huwag mong Kaan mo pasurutan niya tayo, ma-one time shot tayo. Amo ko na susurutan. Amo susurutan. Amo susurutan. Ipataw mo, awanin eh. Ipataw mo. Surinyatom. Jakar ko. Surinyatom, ay kapay ka. Ama, parang aman roots. Ama. Ayan na. Ang ulam na to guys. Amo susurutan agad. Adati ransom. Asido ko na sintianan. Datani. Anyo na ipasit ka na. Datani. Alis sa video. Ay, shit. Atanggal. Ha? Tanggal. Amo surutan ako ah. Takal. Oh, likwamon lang, likwam, madalam tayo. Lumiko ka, likuhan mo. Putan natin pero papunta doon na papakamigin. Papunta tayo ng kamigin. May mga ilang kilo kaya yan, brods? Hindi ko alam roots, parang hindi naman siya gaanong kalaki. Pero at least kumagat. At least kumagat. Basta kung sinong kakagat talaga, papangatin natin. Ganso. Yan, sa bagay malalim tayo.
tingin ko GT pa rin to eh. Gusto talaga nilang kumagat. Gusto ko sana si Master, Sir Sep. Sir Sep. Sabi niya, wag na daw. Huwag. Malayo-layo pa yan. Kaya na pag malapit. Oh, guys. Tensyon na, matensyon na. Ayan, malapit na sa pain. Yung ginamit yung pain, yun yata yung pinakamalaki. Tama ba? Opo. Yung pinakamalaki ng pain. Dito, may isang sumagat. Medyo malaki na yung standard para pagdating niya yung malaki pain. Silagan Brods. Masama na. Huwag. Malaki to. Magwa-weld yan. Isang beses pa mag-weld to. Ito po mun sa no. Patayin mo yung makina. Patayin mo yung isa sana. Isang makina daw, patayin mo na. Ayun, Bangatsuin bro. Oo. Malapit na ba? Surbol mo ah. Wait lang, pumunta sa Tanggigi? Bun. Aan. Tuna. Hala, tuna. Bakit ah? Ay, awan ko na. Awan lusot na. Game. Ah! May ulam na. Akala ko tuna, akala ko GT. GT. Oo, tulingan pala, laki tulingan. Hindi naman kung gaano kalain yung laki ng pain. Ganito natin. Tagalin ko na Brods. Huwag mo na bro. Okay. Para mas clear. Ayan. Woo! 3 days successful fishing expedition adventure. 3 days ba yun? 3 days. Parang one day lang yun Third day ang shooting ngayon. Third day. Ayun, hindi ko na malayan, ganun pala kabilis yung panahon dito. Oo. Parang bitin na bitin kayo ata, sir. Parang Ganyan talaga pag nag-enjoy. marami pa tayong dapat gawin pa at i-document pero bitin na talaga tayo sa oras at araw. May kanya-kanya rin tayong lakad. Siyempre, rason yun para balikan namin ang interview. Sige sir, okay lang. Sir, maraming salamat sa pagdalaw dito sa Sir TV. Yun, maraming salamat din sa pagtanggap sa amin dito. Grabe, iba yung pag-accommodate sa amin ng mga tao rito. Yung inaakala namin para kaming ma-out of place, wala. Feel at home kami dito. Kabaliktaran sa mga lugar na napuntahan namin sa ibang lugar na talagang tourist destination na dito. Feel namin yung pagiging turista dahil sa napakagandang pakikitungo ng mga tao. Ayos. Ayan. So para sa mga gusto magpunta dito sa Sitio Morol ng Camiguin Island, yun. Huwag po kayong mag-alangan kasi tingnan nyo naman, makikita nyo naman sa video namin kung gaano kaganda itong lugar. So dito, kahit na tawag dito wala silang mga palengke, sagana naman yung dagat. Kahit anong oras nakakahuli sila ng isda. So parang para pa nga tayong nasa isang mamahaling restaurant yung mga inihahain nyo talagang Live. pang high-end ng mga isda. Grabe, ganun kayaman yung dagat dito. So para sa mga mahilig mga isda dyan, yun, wag na po kayong mag-alangang bumisita dito kasi nandito si Sir Master Vin TV. Yun, samahan niya kayo dito na ma-explore yung lugar. Yun, fish away! Yeah! Ayos!